So mga kapatid, napakarami po nating nakikita sa news ngayon, nakakalungkot. Ako, naka-constant monitor din, siguro yung iba sa atin ganun din, sa Pilipinas dahil napakalakas po ng bagyo. No? Ang sinabi nila ay mas malakas pa ito kay Yolanda. No? So imagine, nung panahon daw ni Yolanda, 600 to 800 kilometers yung radius. No? Imagine ngayon, 1,400 to 1,600 kilometers. No? Halos buong Pilipinas yun, mga kapatid. No? Ang radius nun, napakalaki. So, napakarami po tayong pag-aalala ngayon, lalo sa Pilipinas. So, hindi lang yun, tayo ay nabubog din doon sa mga balita, di ba? Ng korupsyon, ng kahirapan, taas presyo. Tapos, bago nitong bagyo na to, meron pang naunang sa Cebu. So, mga kapatid, ito ay kaliwat kanan ng mga pangyayari na hindi maganda. Nakakawala po ng pag-asa. At minsan, parang gusto natin itanong kay Lord, Panginoon, nasaan? Nasaan po ba? Nasaan si Lord? Bakit hinahayaan ni Lord na mangyari ang mga bagay na ito? At sa ating pong pagbubulay ngayon, mga kapatid, ito rin po ang tinanong ni Propeta Habakuk. So ang ating pong pagbubulay ay manggagaling sa aklat ni Habakuk, chapter 3, verses 17 to 19. At ito po yung ating teksto na pagbubulayan sa hapong ito. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na malanta ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukidin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magaganap pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng sa tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Tayo pong lahat ay yumko at muling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na maraming salamat sa isang linggong pag-iingat at sa pribilehiyong muli na kami ay naririto, malayang nakapananambahan, Panginoon, at sa aming pong mensahe na maririnig ngayong hapong ito. Pakalinisin niyo kami, ang aming puso, ang aming isipan, matuon namin ang aming oras sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Ialis niyo ang lahat ng mga umaalis ng aming atensyon, anuman yung mga alalahanin namin, iniwan sa bahay, anuman yung bumubulo sa aming isipan, Panginoon, panalangin namin na ma-focus namin ang aming sarili ngayong mga oras na ito sa iyo lamang. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, maging daluyan ang inyong pagpapala. At makita namin ang aming kalagayan ngayong araw na ito na magbibigay din sa amin ng pagbabago sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Let us read first the background of Prophet Habakuk. Kilala niyo si Habakuk? Parang hindi niyo masyadong pamilyar, no? Si Habakuk ay major minor prophet. Ha? Minor. Bakit? Kasi po, ang book of Habakuk, ilang chapters? 3. No, 3 lang. Next naman, nabasa na yata ni Gigi. No. 3 chapter lang po ang Habakuk. No? So, encourage you na mabasahin po ito. Isang upuan lang, mga kapatid. 20 minutes. Kung mabilis kayo magbasa, 20 minutes tapos ang 3 chapter. No? So, ito po yung background nito. Si Prophet Habakuk po ay nabuhay sa pagitan ng 620 and 610 BC, no, before Christ. No, na ngayon ay before Common Era na. No, hindi na ginagamit ngayon yung BC dahil ayaw na nilang marinig yung Christ. No, before Common Era at Common Era na ang tawag ngayon.
Yung AD, ang tawag na ngayon ay Common Era. So, BC, before, Common Era. So, nakakalungkot. Inaalis nila ang Diyos. Samantalang yun ang the greatest, sabi nga nila, the greatest evidence that the Lord Jesus Christ exists. Dahil bilyong taon, BC, AD, tapos yan ang pinipilit alisin ng kalaban at nagtagumpay siya. Ang mga libro ngayon, wala nang BC. Yun na, BCE, saka CE na yung makikita niyo. So, siya po ay nanungkulan sa panahon ni King Jehoiakim. Kakautal talaga basahin yung mga pangalan ng mga hari. So, at ito po yung panahon na kung saan ang imperyo ng Babylonia ay nagsisimulang lumakas. Ito yung kasagsagan ng kapangyarihan ng Babylon. Maraming sumakop sa Israel, Babylon, Assyrians, Roman Empire. Ito yung mga first part. So, itong panahon na to, nagsisimula din yung wickedness ng Kingdom of Judah. Sa panahon po ni King Jehoiakim. At kung titingnan nyo, ang propeta ay mouthpiece ng Diyos, di ba? Kung meron gustong sabihin ang Diyos sa tao, sasabihin ng Diyos sa propeta. At yung propeta sasabihin sa tao. Pero alam nyo ba, in the case of Habakkuk, baliktad. Si Habakkuk ang nagsasalita para sa tao patungo sa Diyos. So, anong natin yan? Anong relasyon nito sa ating mensahe ngayon? So, kung titingnan nyo yung mga Biblia, I encourage you to open your Bibles doon sa chapter 1, yung mga verses 1 to 4, nakalagay doon, may title doon na inireklamo ni Habakkuk ang kawalan ng katarungan. So, nakita nyo dito mga kapatid, si Prophet Habakkuk po ang nagsasalita para sa tao patungo sa Diyos. Siya'y nagreklamo, nagtatanong, at naglalabas siya ng kanyang saloobin. Why, Lord? Why? There's injustice. Bakit nangyayari ang mga ito? Sabi niya, hanggang kailan ako dadaling Panginoon at hindi mo dinidinig. So, somehow, we see the idea. Yung scenario dito. Nasa panahon sila ng paghihirap, nasa panahon sila ng nanganganib sila sa pananakot ng Babylon, yung kingdom puno din ng wickedness. Yun yung madalas nating mababasa sa English version, na may wickedness at puno ng kaguluhan. Ito po ay isang panaghoy ng isang tao na pagod, nalilito, at naghahanap ng sagot. So mga kapatid, minsan, nagtatanong tayo. Minsan natural na. I believe na each and every one of us, na minsan natatanong natin, bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Katatapos lang ng mga bagyo, yung mga flood control natin, itong mga politicians natin na nagnakaw sa kabahan, bakit nangyayari ito? Bakit nang hinahayaan? So, ganun po yung saloobin ni Prophet Habakkuk noong mga panahon na yun. So, brothers and sisters, hindi po masama na magtanong. Hindi masama na somehow mag-curious tayo, why na? Bakit na? As long as hindi po natin sinisisi ang Diyos. Hindi po masama na magtanong kay Lord, basta't ang layunin po natin ay hanapin siya at hindi ang sisihin siya. So, meron sa loobin sa Habakkuk. So, sinagot niya ng Diyos. In verses 5 to 11, ang tugon ni Yahweh, sabi po, ngunit hindi sa paraan gusto niya. Madalas kasi ganun tayo eh. Pag nananalangin tayo o meron tayong mga request, may kinausap tayo, minsan ang gusto natin, yung sagot na gusto natin marinig. Pero mga kapatid, iba po ang sagot ng Diyos. So, kung sasama natin yung verses 5 to 11, ang sabi po ng Diyos, gagamitin ko ang Babylonia, isang marahas na bansa, upang parusahan
Maaari siguro, kung tayo yung nasa kalagayan habang sasabihin natin, bakit kaya ganun yung reaksyon ng Diyos? Bakit ganito ang ano? Hindi na lang ba pwede niyang directly parusahan, directly ayusin, di ba? Pero mga kapatid, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin maunawaan ang mga plano ng Diyos. No? Hindi po ayon sa ating logika. Pero ang mas malalim pong layunin ng Diyos ay laging nandoon. Yung kanyang pagtutuwid, yung kanyang paghubog, at yung pagtuturo sa atin na tayo ay patuloy na magtiwala. So, background pa lang po natin yan. So, ang ating pong pagbubulay, ito nga po natin na pinamagatan ang pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. In chapter 3, verses 17 to 19, ito po yung conclusion. Nung pag-uusap, yung kanyang reklamo, yung kanyang panagboy sa Diyos, yung sinagot siya ng Diyos, ito po yung kanyang naging attitude na. Doon sa dulo, ipinakita po, ihabang po yung pagbabago ng puso. Mula sa reklamo, naging pagsamba. Mula sa pagtatanong, naging pagtitiwala. Mula sa takot, napunta sa pananampalataya. So ito po yung ating i-breakdown. In verse 17, ang pananampalataya sa gitna ng kaguluhan ay hindi nakabase sa sitwasyon. Sabi ko sa 17, bagamat. Meron pong salita, pasinin yung salitang bagamat. Sa English, bagamat? Ha? Although, even though, lahat ng may though. Bagamat, in spite of, maraming English yan, na synonyms, Bagamat, hindi, di mamumunga ang puno ng igos, at hindi rin mamumunga ang mga ubas. Hindi na maantala, kahit na maantala, ang pamumunga ng olibo at walang anihin. Nakita niyo yung mga sinabi dito. Kahit na mamatay. Kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. So nakita niyo yung sinabi dito mga kapatid. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng disappointments, sa kabila ng suffering, sa kabila ng loss. So, naranasan po natin yan. May nakita pa nga ako sa social media na hinihilan nila yung kalabaw. Inaanog ng siguro, siyempre, sa probinsya, mapakahalaga ng kalabaw. Pinipilit nilang masing. Tapos yung mga pigirin. Isipin niyo yung mga pigirin naglulutan ng mga baboy. Naalala tuloy ni Jimmy yung sa kalikitan niya yung mga baboy nila. Sorry po, pero talaga pong ganyan ang buhay natin ngayon. Ang dami pong namatay ng mga alaga. So, nakita natin dito, hindi namang nangyayari ngayon noong pa. At yung salitang bagaman, yun yung pakatingnan natin, in spite of brothers and sisters, disappointment, suffering, and loss. Ito yung mga pinakamabigat, loss. Alam niyo ba, napakaraming pag ni-research niyo ang loss, napakaraming pong klase ang loss. Merong mga major category of loss. Yung relationship loss, loss of life, may mga loss of insanity pa nga, napakarami. May mga traumatic loss pa, grabe. Napakaraming pong implementation, napakaraming kayong mababasa about losses. Pero isa lang po ang punot-dulo niyan. Isa lang po ang ending niyan, masakit. Napakasakit ng loss. Buhay man yan, relasyon man yan, anuman po ang nawala, masakit pong mawalan. So, sinasabi mo dito mga kapatid, hindi nakabase sa sitwasyon, kung hindi sa relasyon. Ito po yung gusto nating makita dito. Hindi nakabase sa sitwasyon, not based on the situation, but our faith is based on our relationship to God. Pangalawa, in verse 18, ano sabi? Maganap. Alam nyo, kahit tayo ganito, sa Pilipinas,
kahit sabihin nila, mga ignorante daw mga Pilipino, hindi na natuto, lagi na lang ganun. Pero one thing, no, kapag naggigiro na, pag umiikot na ang international camera, anong nakikita? Ang mga Pilipino, ginagawang swimming pool ang baha. No? Masaya, nanguhuli pa ng isda. No? Ang mga bata, masayang naglalaro sa baha na may basura. Imagine, no? Only in the Philippines. Only Filipinos can do that. No? Merong, alam nyo, napakaganda sana ng lahing Pilipino eh. Talagang, naano lang tayo. Na-mislead lang talaga. But, yung ating capacity to endure, no, yung pagka-Pilipino natin, no, hindi po yan kayang tapatan ng ibang lahi. No? Even in the midst of calamity, merong joy, lagi. Ang sabi po ng verse 8, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na nagliligtas, na magliligtas sa akin. No, it reminds me of a very famous verse, no, in Philippians 4, verses 4 to 7. No? Sabi ni Apostle Paul, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko. Magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutiang loob, malapit lang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano napansin natin dito, mga kapatid? Yung unang punto natin na hindi nakabase sa sitwasyon ng mag-alakal, mga kapatid, in spite na mawala, no? Sabi ko, mabalisa sa anumang bagay. In spite of all the disappointments, all the loss, no? Hindi po tayo dapat doon nakatingin. No? Dahil magalak tayo. Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa atin. In spite of everything, brothers and sisters, no, lagi pong merong laging ipagpapasalamat. No? Merong laging kwento, sabi, nanakawan daw. Nanakawan. So, lagi silang nanakawan. Buti na lang, may natira pa. So, tapos, binalikan na naman sila, nanakawan na naman. Hanggang sa, buti na lang, meron pa rin tayong bahay. Tapos, nasunugan. Wala nang bahay. Tapos ang ending, sabi nung mag-asawa, buti na lang, hindi tayo yung nagnakaw. Imagine, ganun, meron pa rin silang napagpasalamat sa kabila ng lahat. So mga kapatid, lagi po tayo merong dahilan ng pagpasalamat at the best of all, meron po tayong Diyos na nagliligtas sa atin. Meron po tayong tagapagligtas. No? Kaya po mga kapatid, hindi po tayo dapat malungkot. Minsan kasi laging nakabasa tayo doon sa mga bagay na meron tayo. Yung mga bagay na nawawala sa atin. But meron po tayong isang bagay na hindi po kayang agawin sa atin. And it is our faith. No? And our salvation. Sabi, ang Diyos na nagliligtas sa atin. We have a Savior, mga kapatid. Lagi natin sinasabi, makamtan man ng tao, no, in the book of Mark, makamtan man tao buong mundo. Anong pakinabang ito kung mapahamak naman ang kanyang kalito? So brothers and sisters, meron po tayong Diyos na magliligtas, and it will bring us in our third point, mga kapatid. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang sabi dun sa verse 19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. So yun po yung isang adjective doon, nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak. No.
Tiyak, another adjective mga kapatid. No? Ang aking mga hakbang at inaalalayan. No? Another, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Mga kapatid, ang ating Diyos, He is the source of our strength. No? Kaya nga, nangihina tayo, nalulungkot, nagkakaproblema minsan, nababurn, no? Because nawawalan tayo minsan ng connection. Somehow, napapalayo tayo sa Diyos. No? So, lagi natin tatandaan, He is the source. No? Wala po tayong magagawa pag wala po tayong source. Mauubos at mauubos tayo kapag hindi tayo nakadikit. No? Hindi tayo nakakonect doon sa source at ito po yung ating Diyos. He is our assurance. No, sabi, tiyak, tulad ng isang usa, tiyak, ang aking mga hakbang. No? Alam niyo ba, ang isa sa pinaka-precise na animal, napakabilis niya. Tumakbo yung kanyang tenga, alam niya pag mayroong mga nag-aantay sa kanya. No, kaya nga sila yung object ng mga hunters, hindi ba kayo nagtataka? Sila yung gustong-gustong, di ba sa mga napapanood natin, sila yung ulo hinahang sa mga wall. Kasi bakit? Trophy. No, katunayan na kapag nakahuli sila doon, magaling silang hunter. Kasi nga, napakagaling eh. Ang mga usap, precise yan. Malakas ang pandinig, malinaw ang mata, alam nila kung saan may danger. So, ginamit siyang halimbawa, mga kapatid, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Precise, no? Assured. No? Like, when we walk with God, mga kapatid, ang Diyos, ang ating assurance. He is our guide, brothers and sisters. Kaya po, mga kapatid, tulad ni Habakuk, tayo rin po ay nasa panahon ng kabuluhan. Tayo ay nasa panahon ng pagtatanong. Bakit nangyayari ang mga bagay na yan? Ang pananampalataya ng totoo, mga kapatid, ay hindi nasusubok sa tagumpay lamang o sa panahon lamang ng kasiyahan. Sa panahon na walang problema, kung hindi ang tagumpay, no, ay superficial lang yan, mga kapatid. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa gitna po ng kawalan ng katiyakan. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng walang pag-asa, kawalan ng pag-asa, sa panahon ng kaguluhan, tulad po ng mga panahon ngayon. Kapag po hindi natin naiintindihan kung paano kumilos ng kamay ng Diyos, patuloy pa rin po tayong magtiwala sa Kanyang puso. Hindi po tayo dapat maagaw ng takot, maagaw ng kabalisahan, at kakulangan ng ating kagalakan. Meron po tayong Diyos na tutulong sa atin. Merong Diyos na tutulong sa atin. Mga kapatid, like Prophet Habakuk, pwede po tayong maging tapat sa Diyos. Sa ating mga panalangin, we can be vocal, brothers and sisters. Kaya I always encourage when we pray specific. Hindi yung minsan nagpe-pray tayo, Lord, bigyan niyo ako ng trabaho. Binigyan tayo ng trabaho, nagreklamo pa rin tayo. Pag sinabi natin, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, madaling trabaho, malaking sweldo, mababait ang kasama, lahat sabihin na. Oh. Diba? Para pagdating ng wala nang reklamo. Kasi minsan nagkulang tayo sa panalangin. Alala ko tuloy yung nanay ko sa akin. Bigyan niyo ako ng metodista. Binigyan siya ng metodista ang dad ko. Ang dami niya palang reklamo sa dad ko. Sabi ko kasi yun lang ang pinag-pray mo, yung metodista lang. So dapat, nilubos mo, Lord, bigyan mo ng gato. Ganun, no? Oh. Mga youth, ganun na. Pag kayo gusto nyo ng makakasama sa pag-pray lahat, gusto ko guwapo, gusto ko matalino, gusto ko mayaman, gusto ko ganito mabait, gusto ko mababait, lahat. Sabihin nyo lahat sa Diyos. No? Kasi pagdating ng panahon, sasabihin sa inyo nun, bakit kasi yan na lang ang request mo? Ang dami mo palang gusto. Di ba?
ng Diyos, tandaan niyo yan. Kahit po sa paraan minsan hindi natin maintindihan, but mind you, mga kapatid, ang kalooban po ng Diyos ang pinakamainam lagi para sa atin. Yun ang pinaka-best para sa atin, mga kapatid. At matuto po tayong magtiwala. Magtiwala kahit walang bunga. Matuto tayong maging patient. Na maghintay sa tugon ng panalangin natin. Minsan kasi, hindi pa tayo handa. Na-preach na natin yan minsan. Baka hindi pa tayo ready dun sa mga hinihiling natin, pero patuloy tayong magtiwala kahit minsan parang hindi tayo pinakikinggan. At tandaan natin, mga kapatid, sapagkat ang tunay na bunga ay pananampalataya. As we wait, as we suffer, mga kapatid, nag-grow tayo dito. Wala pong nag-grow sa saya. Walang nag-grow sa puro okay ang lahat. Kaya dumarating yung mga pagsubok na yan, mga kapatid, for us to grow. Na mag-practice yung ating pananampalataya. Kaya ang sabi, ulitin ko, sapagkat ang tunay na bunga ay ang pananampalataya. So mga kapatid, kapag sa panahon ng tahimik ng Diyos, huwag tayong bumitaw. Ang pananahimik niya ay hindi kawalan ng presensya. Ito po ay maanyaya para lahat tayong lumapit sa Diyos. Minsan pag tayo nag-disappoint, pag hindi natin gusto yung mga nakikita natin, hindi natin gusto ang mga naririnig natin, lumalayo tayo sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo sa tao nakatingin. Hindi tayo sa tao naglilingkod. We are maybe in the testing period. So, we must remain. Get more closer to God. Sa panahon na ayaw niyong mag-pray, lalo kayo mag-pray. Sa panahon na ayaw niyong magbasa ng Biblia, lalo kayo magbasa ng Biblia. Kasi mga kapatid, doon po natin mapapakita ang tunay nating pananampalataya sa Kanya. So, ipakita po natin yung ating loob sa loobin sa Diyos. Again, let's be vocal to God. Kung nalulungkot ka, show it. Kung may hinanakit ka man, sabihin mo, remember that Jesus, ano yung kanta? Jesus is our best friend. Jesus is my best friend. Favorite ko yan nung nakanta pa ni Didit yun noong araw. Kalimutan na siguro. So mga kapatid, patuloy tayo. Ang paanyaya po ng Diyos ay laging natin. At gaya po ni Habakkuk, let's all be reminded by the prophet Habakkuk na ipinakita niya ang tunay na pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Brothers and sisters, this is the message of our Lord today. God bless His word and God bless His people. Amen.